Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling ito, sa itaas ng Sunset Mountains, isang napakalaking tablero na ang nakaharang sa buong kalangitan. Mga gintong linya ang nag-cross at nagkabit na parang mga batas ng langit at lupa, habang ang itim at puting mga pyesa ay patuloy na nagbabanggaan sa himpapawid, na nagdudulot ng matinding pagyanig ng espiritual na enerhiya sa paligid. Biglang, isang ibong kunping ang nagpakpak at lumipad paitaas, direktang tumusok sa ibabaw ng tablero ng may mapang pang puwersa. Tumayo si Ye Junlin na nakapamaywang sa likod ng ibon, tinitigan ang tablero sa harapan at dahan-daang nagsalita. Ito pala ang larong langit at lupa ng Sunset Mountains, sabi-sabi, bawat isa ay may 3 pagkakataon para maglaro, at may gantimpala kahit manalo o matalo, sulit ng subukan. Sa tabi niya, pumalakpak ng malakas si Li Wuji sa narinig. Guro, ibig sabihin ba nito ay makakakuha kami ng 3 gantimpala ng sunod-sunod pagpasok pa lang? Narinig kong may nakakuha ng isang sub-emang antas na immortal na artifact dito. Ang inyong alagad ang mauuna, samantala, sa ilalim ng tablero, di mabilang na mga kultibador ang sabik na pumasok. Narinig ko na kahit ang pinakamababang garantiya ay may immortal crystals at immortal talismans, kung swertihin, baka makakuha pa ng immortal grade na banal na Paeldores. Tama, kahit mahina ang iyong husay sa paglalaro, may gantimpala ka pa rin, kahit sumuko ka sa kalagitnaan, para na itong libreng oportunidad. Agad na naging masigla ang kapaligiran. Nang makita ito, napangiwi lamang si Hong Chenny, isang grupo ng mga oportunista na puro atal lang ang alam. Hinahamak ko ang murang libreng pakinabang na ito. Narinig ito ni Ye Junlin, bahagyang kumunat ang kanyang labi, may pilyong tingin sa kanyang mga mata. Malalaman natin kung sinampal mo ang sarili mong mukha mamaya. Samantala, si Li Wuji ay hindi na makapaghintay at dumiretso sa larong langit at lupa. Aniya, guro, uunahan ko na kayo para suyurin ang daan, nang maglaho ang kanyang anyo sa mga runang barrios. At habang naguguluhan pa si Hong Chenny, isang kulog na malakas ang umugang makalipas lamang ang 10 segundo, na teleport palabas si Li Wuji, ang kanyang mukha ay puno ng halos panatiko na manak na tawa. Guro, yaman ko na, isang napakalaking 80,000 immortal crystals, isang immortal grade teleportation talisman, at isang body refining immortal pill, napakaganda nito. Narinig ito, agad na nanlamig ang ekspresyon ni Hong Chenny. Ang kanyang dating mapanglait na mga mata ay lumaki ng husto, at ang kanyang bibig ay pumapalakpak ng hindi mapigilan. Nagngit-ngit si Hong Chenny at bamulong, ang hanggal na batang iyon ay nakakuha ng napakaraming gantimpala. Ako ang dakilang pinuno ng Fire Worshiping Demon Sect, at ang aking husay sa paglalaro ay higit na nakahihigit sa mga pangkaraniwang mortal na ito. Matatalo ba ako sa kanya? Sa sandaling lumabas ang kanyang boses, ang mga demonyong apoy sa kanyang paligid ay agad na nag-alab ng marahas. Nagmistulang isang matingkad na iskarlata na apoy si Hong Chenny at dumiretso sa larong langit at lupa. Boom! Ang apoy ay hamati sa kawalan at bumagsak sa napakalaking barrios ng tablero, na nakakuha ng atensyon ng maraming nanunood. Kabilang sa kanila, isang lalaking nakaputi ang kumunat ang noo, ang kanyang tingin ay nakatutok sa pulang liwanag. Bakit pamilyar ang silweta na yun? Para yata akong nakakita na nito dati. Kasabay nito, 3 pang figure ang lumitaw sa kalangitan. Isang babaeng nakaputi na may malamig at elegante ang kilos, sinusundan ng 2 binata, lahat sila ay may sobrang mapagmataas na ekspresyon. Nagsalita ang isa sa kanila, Fairy Chin, kapatid na G. Pumasok na tayo upang makita kung anong malalim na misteryo ang taglay ng larong ito. Sa tabi niya, ang lalaking nakaitim ay tumugon ng malamig. Sana lang hindi na naman isang grupo ng mga hamak na tao, para hindi nakakasawa ang paglalaro. Ang babaeng nakaputi ay ngumiti lamang ng mahina at nagsabi, kaunti lang, malalaman natin pagkapasok. Pagkasabi nito, sabay-sabay na naging guhit ng liwanag ang 3 at lumipad papasok sa malawak na larong langit at lupa sa ibaba. Sa sandaling ito, isang bughaw na ipoypo ang tahimik na lumitaw, at isang matandang puti ang buhok na may maputlang mukha ang dahan-daang lumabas. Ang kanyang tono ay puno ng pait. Ang kapangyarihan ng chess sage ay hindi matatawaran, talagang talo ang matandang ito nang walang kahit anong lakas na panlaban. Pagkasabi nito, lahat ay nagulat, at may isang napasinghap, hindi ba't yun ang kalahating hakbang na chess sage na si Old Huang?
Kinikilala siya bilang numero 1 figura sa daan ng chess sa gitnang rehiyon. Kahit si Old Wang ay talo ng husto, gaano katindi ang lalim ng husay sa chess ng host ng larong ito. Bago pa man makabawi ang mga tao mula sa pagkagulat, ang tatlong guhit ng liwanag na kanadlang pumasok sa larong langit at lupa ay lumipad din pabalik ng napakasama ng anyo. Ang lalaking nakaitim na malalim ang kunot sa noo ay nagsabi, ang husay ng matandang iyon ay talagang abnormal. Talo ako bago pa man makalaro ng 10 galaw, at napakapangit ng itsura ko sa pagkuha ng garantisadong minimal na gantimpala. Sa tabi niya, ang lalaking nakaberdesinta ay pumayag din. Ang husay ng host ng chess ay abot langit, bawat galaw ay may nakatagong intensyon na pumatay. Kahit ibuhos ko ang lahat ng aking lakas, hindi ko siya may galaw kahit konti. Kasabay nito, may isang malakas na boom, isang nakakatakot na aura ang biglang pumutok mula sa gitna ng laro, na nagpaputla sa mga nanunood sa paligid. Ganitong kalakas na aura, sino ang maglalaro? May sumusubok bang abutin ang limitasyon ng chess sage? Sa sandaling ito, sa loob ng larong langit at lupa, ang ekspresyon ni Hong Chenny ay lubhang seryoso. Tumingala siya sa matandang nakaitim sa harapan at malamig na sinabi, ikaw siguro ang chess host. Walang nang iba, gumalaw ka na mismo, bahagyang itinaas ng chess host ang kanyang mga mata upang tingnan siya. Pagkatapos ay mahinahong naglagay ng itim na pyesa. Sa sandaling dumampi ang pyesa sa tablero, boom, agad na nagbago ang buong ayos ng tablero, at isang nakakabinging ingay ng mga kabayong pandigma ang kumalat sa kalawakan. Dalawang napakalaking itim na kabayo ang dumiretso mula sa tablero, ang kanilang intensyon na pumatay ay tumatago sa langit habang niyuyurakan nila ang langit at lupa na parang mabibigat na kabalyerya mula sa sinaunang digmaan. Kumunat ang noo ni Hong Chenny. Ang lakas ng larong ito ay talagang makapangyarihan. Bawat galaw ay may nakatagong patalim, mukhang hindi ako dapat magpabeya kahit konti. Panoorin mo akong sirain ang ayos mo. Kahit noon, ang iskarlatang Demon Burning Heaven game na ito ay pinaghirapan ng ilang nangungunang master sa kultibasyon. Pagkasabi nito, mariin siyang naglagay ng puting pyesa, boom, kumalat ng baliw ang naglalagablab na apoy sa buong tablero, at mga dragon ng apoy na tila gusto sunugin ang buong espasyo, ngunit ang chess host ay nanatiling kalmado tulad ng tubig, ipinagdikit lang niya ang dalawang daliri, bahagyang tinapek, at naglagay ng itim na pyesa, sa isang iglap, may nagningning na matingkad na bughaw na liwanag, at isang marahas na higanteng alon ang dumiretso sa buong tablero. Pagkatapos lamang ng ilang palitan, tuluyang nagbago ang mukha ni Hong Chenny. Tinitigan niyang mabuti ang tablero sa harapan, ang kanyang mga mata ay nanlaki ng husto. Ano, ang pamatay kong galaw ay na-neutralize niya ng ganun lang kadali. Ito ay talagang imposible. Bawat pyesa na inilalagay ng chess host ay tila nakikita ng maaga ang lahat. Habang naglalaro si Hong Chenny, lalo siyang nasasakal dahil ang mga galaw ng kanyang kalaban ay walang kahit anong butas. Bawat hakbang ay pinuputol ang lahat ng kanyang mga daan ng pag-atres, na nag-iiwan sa kanya ng walang paraan umatake at walang paraan umurong. Sa sandaling ito, dahan-daang nagsalita ang chess host. Naglakas loob kang magpakita ng ganitong kainahinang husay sa harap ko, gamit ang mga kasuklam-suklam na paraan ng pagsabog ng tablero. Talo ka, pagkasabi nito, naglagay pa ng isang pyesa ang matandang nakaitim. Boom, isang marahas na bughaw na liwanag ang pumutok agad, na nagpauga ng matindi sa buong tablero. Bago pa man makareaksyon si Hong Chenny, direktang sinipsip siya ng isang bughaw na aipoipo, ang kanyang anyo ay marahas na iniluwa palabas, natisod sa pagbagsak sa lupa, ang kanyang dugo at enerhiya ay gumugulo sa loob ng kanyang katawan. Paano ito nangyari? Hindi ko siya nakayanan ng kahit 20 galaw. Ito ay talagang imposible, ikaw na daga na nagtatago sa dilim. Kung may tapang ka, lumabas ka at lumaban sa harapan ko, babayaran ko ang kahihiyang ito ng 100 beses. Pagkatapos, isang lalaking nakaputi na nakatayo sa himpapawid ay biglang kumunat ang kanyang mata at malamig na ngumisi. Siya nga ang pulang demonyong si Hong Chenny, kakasugat pa lang niya ng husto ng chess sage, at lubhang naubos ang kanyang lakas panlaban. Talagang regalo ito ng langit, kung kaya ko siyang hulihin ng buhay at iharap sa Taichu Holy Lord, tiyak na ito ay isang napakalaking tagumpay. Sa gayon, tuluyan ko nang maalis ang aking katayuan bilang alipin ng dugo. Sa kaisipang yun, agad niyang pinakawalan ang kanyang espiritual na enerhiya at kumislap upang harangan ang daan. Kapal ng mukha mong pulang demonyo,
Naglakas loob kang pumasok sa Kangmo Province at patayin ang mga alagad ng aking Teu Holy Land. Ngayon, ang banal na anak na ito ay kikilos para sa langit upang hulihin kang buhay at iharap sa banal na Panginoon para sa gantimpala. Narinig ang pangalang pulang demonyo, si Hong Chenny. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga nakapaligid na kultibador. Saad pa ng mga ito, ano, ang pulang demonyo, siya ba ang parehong pulang demonyo na minsang pumatay ng 10,000 immortal? Noon, pinatay niya mag-isa ang 3,000 alagad ng Taichu Holy Land. Sira na, madadami tayo. Ang kapaligiran sa paligid ng lungsod ay agad na nag-ulo, kahit na may ilang matalas ang matang nakapansin na may mali. Si Lin Chung ay masyadong minipin, ang pulang demonyo ay hindi kasing hina ng kanyang anyo sa ibabaw. Wala ba sa tamang pag-iisip ang hanggal na Lin Chung, hindi ba niya makita na kahit nasugatan ang kalaban, ang kanyang pressure ay sapat pa rin para durugin siya? Sa sandaling ito, dahan-daang itinaas ni Hong Chenny ang kanyang ulo, isang malamig at nakakalamig na ngiti sa kanyang bibig. Ang banal na anak ng Teu, isang hamak na alipin ng dugo na tulad mo, kontrolado ng iba at umaalingasaw sa banga ng bangkay, ay naglakas loob na hamarang sa aking daan. Karapat-dapat ka bang magsalita tungkol sa pagkilos para sa langit? Narinig ito, nagngalit ang banal na anak, katarantaduhan, talo ka na nga, naglakas loob ka pang magparatang at manirang puri sa banal na anak na ito. Ngayon, tiyak na hulihin kitang buhay at ihaharap sa banal na Panginoon upang ubusin ang lahat ng iyong kakanyahan ng dugo. Sa isang pagsipol sa hangin, ang banal na anak ay dumiretso pababa na parang bulalakaw. Ngunit si Hong Chenny ay mahinaong nakatayo lamang, nang malapit na siya saka siya nagsalita ng malamig, naglakas loob kang magmagaling sa harap ko ng ganito lang ang lakas, bago pa man tuluyang maglaho ang kanyang mga salita. Boom, direkta niyang hinampes ng palad ang dibdib ng banal na anak, napakabilis ng bilis, kaya't walang oras para makareaksyon ng banal na anak, agad siyang tinapon pabalik habang ang lupa sa ibaba ay pumutok mula sa nakakatakot na shockwave. Ngunit ang banal na anak ay hindi rin basta-basta. Pagkatapos patatagin ang kanyang sarili, agad niyang pinakilos ang kanyang espiritual na enerhiya. Isang kakaibang dalawang kulay na purplish-red blood fire ang nag-alab sa kanyang dalawang kamay, at sunod-sunod na nagpakita ang mga blood shield sa kanyang paligid. Sumigaw siya ng galit, Blood Shadow Heavenly Assault, sa isang iglap, di mabilang na naglalagablab na dugong liwanag ang kumalat na parang malakas na ulan, bawat isa ay may mailap na aura at matinding intensyon na pumatay. Tumawa ng nakakatakot ang banal na anak, tingnan natin kung paano mo iiwasan ito ngayon, tiyak na matatalo kita. Ngunit sa eksaktong sandaling malapit nang lumapag ang mga anino ng dugo, sa wakas ay kumilos si Hong Chenny. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at naglalagablab na demonyong apoy ang agad na pumutok sa kanyang buong katawan. Boom, isang marahas na bola ng apoy ang naging isang dagat-dagatang apoy, na nagsilbing hadlang sa harapan niya. Sa sandaling dumampi ang mga dugong liwanag sa demonyong apoy, sunod-sunod silang nawasak, at lahat ng pag-atake ay tuluyang sinunog hanggang sa wala. Pagkatapos, mahinang kumaway si Hong Chenny, at isang matingkad na pulang talam ng apoy ang agad na hamati sa kalawakan ng napakabilis. Bago pa man makareaksyon ang banal na anak, ang mga blood shield sa kanyang paligid ay tinamaan na. Lokat, ang mga patong-patong na blood shield ay nabasag ng malakas, namulat ng husto ang mga mata ng banal na anak. Nasira ang aking mga blood shield ng ganon kadali. Bago pa man niya mapatatag ang magulong hininga sa kanyang katawan, itinaas na ni Hong Chenny ang kanyang kamay at isang napakalaking palad na nakabalot sa gumugulong demonyong apoy ang bumaba ng diretso. Sa isang malakas na boom, nahati ang lupa, nakahiga sa loob ng malalim na bunganga, ang banal na anak ay nagngangalit pa rin at sumigaw, "Pulang demonyo, maghintay ka lang, darating na ang banal na Panginoon. Ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay walang hangganan, at tiyak na gagawin niyang abo ang iyong mga buto upang ipaghiganti ako." Subalit sa eksaktong sandaling yon, isang mahinahon at walang interes na boses ang biglang tumunog. "Tumigil ka na sa pagsigaw." Pagkatapos, dahan-daang lumakad si Yi Jianlin. Tumingala siya sa banal na anak na nakahiga sa bunganga, isang pilyong ngiti sa kanyang labi. "Ang Taichu Holy Lord ay pinatay ko na." Ang magaan at walang bahala na mga salitang ito ay bumagsak sa mga tainga ng mga nakapaligid na kultibador na parang kulog, na nagdulot ng matinding pagbabago sa ekspresyon ng lahat. Patay na ang Taichu Holy Lord. Paano yun nangyari? Siya ang pinuno ng matuwid na landas sa gitnang rehiyon. Ang banal na anak ay napunta sa instant na pagpanik.
Imposible, ito ay talagang imposible, ang kapangyarihan ng banal na Panginoon ay walang hangganan. Paano siya mamamatay? Nagsisinungaling ka. Tiyak na nagsisinungaling ka. Habang ang karamihan ay nasa pagkabigla at takot, si Hong Chenny ay tumawa lamang ng malamig at direktang itinaas ang kanyang kamay. Boom! Ang dagat-dagatang demonyong apoy ay pumutok ng marahas, at maitim na pulang apoy ay gumulong na parang napakalaking alon, direktang nilamon ang buong lupa. Namumutla ang mukha ng banal na anak, nagmakaawa siya ng baliw. Maawa ka, maawa ka. Panginoon, pulang demonyo, bulag ako at hindi kita nakilala, puwersahan lang ako ng banal na Panginoon, hindi ko ginustong maging alipin ng dugo, gagawin ko ang lahat, pakiusap, maawa ka at ipaubaya mo ang hamak kong buhay. Tiningnan lamang ni Ye Junlin ang banal na anak ng malamig. Patayin mo, walang silbi ang magtago ng basurang tulad nito. Narinig ito, pinitik ni Hong Chenny ang kanyang daliri. Sa sumunod na sandali, tuluyang nilamon ng naglalagablab na demonyong apoy ang banal na anak. Bago pa man tumagal ang kanyang nakakasakit na mga hiyaw, ang kanyang katawan ay nasunog na hanggang sa abo, nanlaki ang mga mata ng mga nakapaligid na kultibador. Nang inig ang kanilang anit, pinatay ang banal na Panginoon ng Taichu. Ano ba ang pinagmulan ng lalaking nakaputi na ito? Masyado siyang nakakatakot, sa ganitong desididong pamamaraan at pagpatay ng walang kurap mata. Ang gitnang rehiyon ay talagang magkakaroon ng malaking pagbabago. Subalit sa sandaling ito, ang paligid na espasyo ay biglang nag-vibrate ng malakas, at mga linyang parang tablero ng chess ay biglang nagpakita sa kalawakan. Ang itim at puting mga pyesa ay patuloy na nahuhulog na parang nag-evolve sa isang malayang mundo. Pagkatapos, isang matandang boses na may bahid ng galit ay dahan-daang umalingaw-ngaw, tagalabas, nilabag mo ang larong ito, sinira ang aking mga pyesa, at ginulo ang aking mga patakaran, ngayon, kailangan mong makipaglaro sa akin ng chess, o hindi matatapos ang usapang ito dito, boom, sa isang iglap, di mabilang nabughaw na liwanag ang marahas na pumutok at mga guhit ng kapangyarihang parang sword chi ang nag-cross sa buong tablero.